Ilan pong mga Filipino-Canadian ang tatakbo bilang konsehal sa siyudad ng Edmonton para sa darating na halalan sa Oktubre? Sino-sino nga ba ang mga ito at ano ang kanilang mga adhikain? Narito ang report. Susubok na makaupo sa konseho ng siyudad ng Edmonton sa Alberta ang ilang Pinoy-Canadian at sila'y lalaban sa darating na halalan sa ika-20 ng Oktubre. Isa sa mga tatakbo ang Pinay na tubong Benguet Province sa Pilipinas na si Giselle General. Graduate ng Valedictorian High School, nagtapos ng kolehiyo sa University of Alberta at 8 taong nagtrabaho sa isang organisasyong tumutulong sa mga taong hindi kayang magbayad ng abogado. Advocate ko po na maging mas madali para sa mga beginner business initiatives na mag-apply ng permits. Ang property taxes ng business hindi po masyadong masakit sa bulsa. Makakapag-empower po yun sa ating mga kababayan na mag-build ng dream business po nila dito po sa city habang nakatira po sila dito. Kolumnista din si General sa ilang Filipino newspapers sa Alberta. Nagtrabaho sa Communications and Public Service ng provincial government at 6 na taon sa Transit Advisory Board ng syudad. Ito na ang kanyang ikalawang pagsabak bilang konsehal ng Sipiwiniuwak Ward ng Edmonton. Yun po yung talagang ipaglalaban ko po ng maigi na mag-expand pa ng mas maigi ang mga public transit routes sa area po na bala ko pong i-represent. Tatakbo rin sa pagkakonsehal si Manny Bautista ng Katipunan 2.0 Party, kasalukuyang Pangulo ng Edmonton Chapter ng United Filipino Entrepreneurs at ginawaran ng Queen Elizabeth II Jubilee Medal noong 2023. Sa trade exam ng Alberta, isa siya sa mga top-notcher sa kasaysayan matapos makuha ang 94% na rating. Number 1 gusto natin magkaroon ng hindi man free pero affordable and reasonable legal aid para sa mga Pilipino at lahat ng immigrants na gustong lumapit o humingi ng tulong o lahat ng tao. Si Bautista rin ang founding organizer ng Philippine Students Alumni Association, naging national convener ng Filipino-Canadian National Parks Dialogue and Initiative at isa sa mga principal organizer at concept developer ng Mabuhay Park sa Edmonton. Tumatakbo siya ngayon sa Ward Garihio ng syudad. So tayo po ay magiging working counselor, will be on the field and our telephone lines will be all cell phone, even private cell phone will always be on for public service 24 hours of the day. 2 Pinoy-Canadian naman ang maglalaban sa ward na Kota Isga. Isa si Nikki Gokwan, isang veteranong journalist sa Pilipinas, naging direktor ng Secord Community League, operations manager ng isang malaking kumpanya at naging press secretary ng Deputy Premier ng Alberta. There's a lot of problems as far as infrastructure is concerned in the ward. Wala silang nakikitang pagbabago sa mga daan dito, no? Lumaki ang communities. I've been living in the ward for 14 years. In the past 14 years, Winterburn Road is still single lane from north to south. So lumaki yung populasyon, pero yung infrastruktura wala dyan. Si Gokwan ay naging press secretary din ng Minister of Service Alberta and Red Tape Reduction. Siya ngayon ay nasa Office of the Premier na sa posisyon ng Stakeholder Relation and Community Outreach. Nagtataka na yung mga tao because the essential services that they're supposed to be receiving, hindi naman ang dagdagan. Pero dagdag po tayo ng dagdag ng bayad sa property tax. Tumatakbo rin sa Nakota Isga ang Pinay-Canadian na si Raja Magay. Isinilang at lumaki sa Edmonton, naging bahagi ng Edmonton Youth Council at nagtrabaho sa iba't ibang negosyo tulad ng iba pang Pilipino. We need to make sure that our growth is sustainable and well-planned. And I think investing in things like transit, infrastructure, and also the renewal of those assets is really important so that the city works for everybody. Kalahating dekada na si Magay na nagsisilbi sa City Hall, partikular sa mga political office at community work. Beyond that, I've done a lot of volunteer work. I have been on a lot of boards, and representation politics has been really important to me, as well as fueling that with action. And so I've also, owned a business as well. And I think it really just comes down to wanting to serve the community.
Sila ang inaasahan ng komunidad na magiging boses ng Filipino community sa mga isyung nakakaapekto sa mga Pinoy sa Edmonton at mag-inspirasyon din sa iba pang kababayan na pasukin din ang pagiging leader ng mga komunidad dito sa Canada.